at home in this world anymore. Amen.
winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say that God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. Times replay, and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. You see, I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as His grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. For God has been my Father, my Savior and my friend. His love was my beginning, and His love will be my end. I could spend forever trying to tell you everything He is, but the best way I can say it is this: God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. 'Cause through it all, God's been good. Gising po ba ang lahat? Salamat po sa Panginoon sa mga awitin, sa choir, at sa mensahe na God's been good. Naalala ko po, bigla yung time na nagdadrive ako, bigla akong nawalan ng preno. Papunta ng sa Mount Zion. Tapos malapit na ako sa sa toll gate. Biglang lumusot yung preno ng sasakyan na minamaniho ko. Pagdating dun sa yung nataas, ayan. So, biglang huminto. Hindi ko sinabi na wala na akong preno. At nakapagbayad pa ako, tapos tuloy ulit. Nakarating ako dun sa simbahan nila Pastor Nilboy. Hindi ako nabangga. Biyaya ng Panginoon. God's been good. Bakit? Kasi lagi siya nag-iingat sa atin. Amen? At marami tayong kwento sa karanasan sa ating buhay na ilang beses na dapat tayong nalagutan ng hininga. Na kinuha na dapat ng Panginoon. But still, God's been good to us. Amen? Naalala ko rin po yung karanasan sa ating mahal ka ng Diyos. Unang araw, ang ating mahal na pastor biglang
nabali yung salamin, tumagas yung gasolina ng kanyang sasakyan. Talagang ang kaaway gumagawa ng kaparaanan para mahadlangan ang gawain. Pero lahat ng yon, ng mga karanasan na may nabangga, iningatan pa rin walang nawalang kapatid. Buo pa rin tayo nakauwi, ligtas sa biyaya ng Panginoon. It is because hindi tayo ang good, God is good. All the time. And all the time, God is good. Amen? Kaya nga sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 1, be ye therefore followers of God as their children. Verse number 2, and walk in love as Christ hath also loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Amen? Ang ating pong paglilingkod sa Panginoon is an offering to God. Amen? Yung ikaw nakabalik ngayong hapon, bagamat ang gusto ng katawan mo matulog ka na, magpahinga ka na, pagod ka na. Pero sabi ng banal na Espiritu sa'yo, magpatuloy ka, maglingkod ka, manambahan ka, makinig ka, magpagamit ka sa kalulatian ng Panginoon. Bakit? Gusto natin i-offer sa Panginoon ang paglilingkod natin. Bakit tayo ay mga followers of God as their children. Amen? So kaya bilang mga followers ng Panginoon, nawa manatili sa ating puso yung excitement na tayo ay maglingkod habang nabubuhay tayo sa Panginoon. Ano nga po yung tatlong bagay na binahagi sa atin kaninang umaga? Obey God right away. Pangalawa, obey God all the way. And lastly is, obey God happily. Following God's direction. At nahamon, lahat po ba kanina nang nakapakinig, nahamon ng salita ng Diyos? Amen. At ngayong hapon, siya ulit ang gagamitin ng Panginoon para tayo'y hamunin. I hope na tayo po ay excited at alam ko may pinaglalabanan tayo, no? Matinding kalaban na yan, yung antok. Pero hindi yan magtatagumpay. Sabihin mo sa katabi mo, gumising ka na. Amen. Tayo po ay magsitayong lahat at tahandaan natin ang ating mga sarili. Tayo po ay makinig muli ng salita ng Diyos. Ang ating mga ngaral ay tunay na napakasipag pagdating sa pag-aakay ng mga kaluluwa. May kasama man o wala, tuloy siyang naglilingkod sa Panginoon, nag-aakay ng mga kaluluwa. At tunay nga po na napakagandang ganitong kasama sa ministeryo ng Panginoon, yung espiritu niya na paglilingkod ay nakakahawa. Kaya kung kayo maghahanap ng kaibigan, hanap po kayo ng kaibigang dadalhin kayo sa paglilingkod, hindi yung aakayin kayo sa pag-alis sa gawain ng Panginoon. Amen. Tayo po ay tawagin po natin ang lingkod ng Panginoon, Pastor Gideon Villanueva ng Bethany Baptist Mission dito po sa GPA. Thank you so much once again. Alam kong medyo ito yung peligro, no? Na oras po natin. Okay, pero Sunday is the Lord's Day. Okay? So wala ho diyang sinasabing excuses. So please open our Bible in the book of Matthew chapter 25-23. Matthew chapter 25 and then verse 23. Okay, say amen if you dare. Matthew chapter 25 verse 23. At ating basahin sabay-sabay para mawala po yung antok. Okay, at lakasan po natin yung naririnig po ng katabi. Sapagkat baka ako na lang po ang nagsasalita dito. Ano po? Samahan niyo po ako. Okay, sabay-sabay po tayo. Matthew chapter 25 verse 23. Ready? Read. His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Tayo po sandaling pumikit at yumuko. Tayo po ay lumulog sa Panginoon. Once again, our Father in heaven, we come to your holy throne. And Lord, thank you so much, Lord God, for giving us strength and power
privilege and opportunity to worship your name in spirit and truth, O God, this afternoon, this time. Lord, this is only by your grace. And also, Lord God, Father, before we come to you, we ask, Lord God, that search our hearts. Forgive us, O God, for everything that we have done. We know that we are not worthy, O God, for every single moment, every single time we commit sin to you in our thoughts, actions, and words. Lord, I pray, Father, that you are the one to give us, O God, a forgiveness. I ask, Lord God, the presence of the Holy Spirit in our midst, in our presence, O Lord, that you are the one to move and to touch the heart of your people, O God, in our service this afternoon. Because your servant, O God, I am nothing, O God. Lord, I pray, Father, that give us, O God, a power, strength, O Lord God, attentive mind, and give us, illuminate, O God, Father, to understand what do you want to be God to us this afternoon. I pray, Father, once again, you are the one, O God, to give us, O Lord God, Father, the victory, especially the time that we use it, O Lord. I pray, Father, your servant use me once again, not by might, nor by power, but the Spirit, saith the Lord of hosts. I give all these things to you, Lord God, Father. And also, Lord God, use me as a channel of blessings to those brothers and sisters here in Christ Baptist Church. Thank you so much, O God, even the time that we use it, Lord, bless the time, and your name will give the glory for all of these things. Thank you so much, O God. Give me courage, boldness, and power, O God. And there's something wrong in our life, Lord, rebuke us, O Lord God, Father in heaven. Lord, we will give all these things to your name. Your name will give the glory and honor. All these things we ask. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Shall be seated, please. Thank you so much. Fasten your seatbelt sapagkat ngayong hapong ito ay tayo natutuwa sapagkat kaninang umaga po ay halos ganito ang bilang, purihin po ang Panginoon. Okay? To God be the glory. Ano po? And let's go back to our text. His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. This afternoon, our message is about a servant heart. A servant heart. Okay? Mahalaga po ang isang servant o isang linglilingkod sa Panginoon ay ang kanyang puso. Ang tinitignan po ng Panginoon, ang ating puso sa paglilingkuran. Okay? Kailangan meron po tayong tinatawag na puso na servant. Okay? So ngayon, hapong ito ay diretso po tayo sa punto po na una o point number 1. In point number 1, a servant heart, he knows his position before his Lord. So gusto ko pong makita natin, sino ba tayo sa harapan ng Diyos? No? Sino tayo sa harapan ng Diyos? Kung titignan po natin ito, dapat malaman natin kung ano ang ating kalagayan, sitwasyon, posisyon sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng Hebrew chapter 13 verse 8, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. It means Jesus Christ is God. Makita natin sa ating kalagayan, mga kapatid, ngayong hapong ito na nakaupo diyan, na kung sino tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid, na naglilingkod sa ating Panginoon, nakita natin, He is our God. Amen? He is our God. A servant heart, he knows his position before his Lord. At makikita natin dito, what is servant? We are not boss. Okay? Hindi tayo bossing. Hindi tayo yung superior. Hindi tayo yung magdidikta, mga kapatid, o kung sino man. Tayo po sa harapan ng Diyos, we are servant. Pwede bang pakisabi mo sa katabi mo, we are servant. Yan, buhay pa po tayo, purihin ng Panginoon, at naandyan tayo. Okay? Tayo po ay servant. And what is servant means? Slave, minister, to serve, work. Yan po yung tinatawag natin na servant. Tayo po ay naglilingkod. Tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon. And as servant, mga kapatid, we serve the kings, no, the King of Kings and Lords of Lords. Alam nyo, napakalaking pribilehiyo po na paglingkuran natin ng Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Marami pong mga tao ngayon ay naglilingkod sa kumpanya, may mga boss, pero hindi ito Diyos. No, ito'y katulad din nating tao. Tayo po'y binigyan ng pribilehiyo, opportunity, mga kapatid, na maglingkod tayo sa Diyos na nagligtas sa ating kaluluwa. Alam nyo, kung titingnan nyo po, no, tayo po iniligtas ng Panginoon
Deserve lang po ng Diyos na tayo po ay maglingkod para sa Kanya. Totoo po yan. No? Kung titignan natin ang kalagayan natin na sino tayo para iligtas ng Diyos, we are a filthy rags. Tayo'y basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Tayo ay putik, makasalanan, at tayo po ay dapat karapat-dapat sa impyerno. Subalit tayo po ay niligtas ng Diyos, mga kapatid, at ang nagligtas sa atin na Diyos ay dapat nating paglingkuran. No? We know our position before God. Alamin dapat natin yan, na tayo po ay dapat naglilingkod sa ating Diyos. Jesus is God. Amen. And we are only created by Him. Okay? Nilikha lang tayo ng Diyos, hindi tayo naglikha sa Diyos. Ang Diyos ang naglikha sa atin. Okay? All things created by Him. We need to know what is our position before God. Okay? Kung tayo po'y pinagpala sa isang kumpanya, ikaw ay may-ari ng company, you are CEO, o kaya tinatawag nating manager ka, o ano man ang posisyon natin, ang lagi pong maitataas ay ang ating Panginoon. Ang ating pong itataas at bibigyan ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Alam niyo po, ako po ay tent maker po ako, nagte-tent making po ako, I am a businessman also. Okay? At maganda po, kung ano man ang marating ko sa aking hanapbuhay, for 4 years, may kwento ko lang sa inyo, I started, that was 2021, and now, until now, 4 years na ginagawa ko yung business, na anumang narating ko sa buhay ko, I see to it na lagi ang Diyos ang mapapapurihan. Lagi magbibigyan ng glory ang Panginoon. Sapagkat makikita po natin, mga kapatid, na maraming tao ngayon ang tingin nila sa kanilang sarili kung sino sila. Yeah? Ang tingin nila sa sarili nila na sila ay para bang Diyos na hindi nagkakamali. Pero maraming salamat, mga kapatid, no, na alam natin na tayo ay servant ng Panginoon. A servant heart, he knows his position before his Lord. Let's go to the point number 2, kapatid. A servant heart, he has a humble heart. Alam niyo po, yung naglilingkod sa Diyos, dapat po yan ay mapagpakumbabang puso, hindi po siya mapagmataas na puso. Okay? James chapter 4 verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Alam niyo, pinakamaganda po sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, anak ng Diyos, ay meron pong mapagpakumbabang puso. Ano man ang marating natin sa buhay, pinagpalaman tayo, mga kapatid, ang ating dalawang paa ay nakatungtong pa rin sa lupa at naaabot pa rin tayo. No? Meron pong pagpapakumbabang puso. A servant, if he has a pride, no, heart, is not worthy or qualified to become a servant. Alam po natin, pag tayo po'y nagyayabang, nagmamataas, hindi po tayo karapat-dapat sa harapang ng Diyos. At alam natin kung bakit si Lucifer o Satan na tinatawag ngayon, ay siya po ibinagsak because of pride. Kaya po mga kapatid, Kristiyano, mga kaibigan ko ngayong hapong ito, kung meron po tayong pagmamalaki sa sarili natin, no? Dapat yan po ay alisin natin. Yes, na andun po yung tinatawag natin na nagsikap, everything, pero hindi po dapat tayong magyayabang. Let's give all the glory to the glory of God. A servant, if he has a pride heart, is not worthy or qualified, no, to become a servant. As a humble heart is a blessing. Alam niyo po, kapag ang Kristiyano po ay meron pong mapagpakumbabang puso, ay siya po ay pinagpapala ng Diyos. Ang sabi ng Bible, okay, tayo po ay magpakumbaba at tayo po ay itataas ng Panginoon. Minsan napakahirap nun lulukin po yung pride natin. Amen? Minsan tayo na yung tama para tayo po yung magpapakumbaba pa. Okay? Pero ang sabi diyan, kapag tayo po ay nagpakumbaba, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Kailanman wala po akong nakitang tao na nagmamataas na pinagpala ng Diyos. Ang pinagpapala ng Diyos, mga kapatid, yung puso na may pagpakumbaba. A humble heart, meron po siyang pagpapala. First, blessings because we are pleasing to God. Bakit po meron tayong blessings? Kasi binibigyan natin ng lugod ang ating Panginoon. Alam nyo, sa ministry, it's not easy. Amen? Paghawak ng simbahan, maliit man o malaki, hindi po biro.
Sometimes makikita natin mga kapatid, pag ang mga miyembro po ay may problema, tumatakbo sa pastor, pero ang pastor pag may problema, di makatakbo sa miyembro. Di ba? Minsan makikita natin na yung mga miyembro ay dapat talagang pinapanalangin ko rin na dapat ang mga miyembro na simbahan ay dapat ay fully support sa pastor. Our pastor is not God. No? Hindi naman yung pastor natin ay Diyos na hindi magkakamali, na dapat ay nauunawaan ng bawat isa sa atin. Dapat meron pong tinatawag tayong humble heart. Blessings because we are pleasing to God. And once you please God, you have a blessings. At ang Diyos, pag nagpala po, hindi po basta nagpala. Siksik, liglig, at umaapaw pag nagpapala ang Diyos. Okay? Hindi po katulad ng tao yan, basta't binigyan ka, muna, marami yan, bawasan mo. Ang Diyos hindi. Sky's the limit. Okay? Pag pinagpala tayo ng Diyos, bakit? Kasi binigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Bakit natin binigyan? Kasi may puso tayong mapagpakumbaba. Okay? Minsan, yung ating pride po ay nilulunok na lang natin. At ipinagpepare na lang natin yung tao na ayaw tumanggap ng pagkakamali. Narito po yung pagpapala, blessings, because we are pleasing to God. And also, He has a strong identity in Christ. Alam niyo po, pag ang isang tao po ay meron pong pagpapakumbabang puso, yan po ay meron pong tinatawag na strong identity. Alam mo, taong yan, bilib na bilib ako dyan, napaka-humble ng taong yan. Napaka-magpagpakumbaba. Kaya meron nga isang book, I'm proud to be humble. Okay? So, hindi po yun gano'n ang ibig sabihin natin. Meron tayong identity, nakikilala tayo sa ganung bagay. Kung titignan po tayo, ano po yung identity makikita sa atin? Ano yung pagkakakilala sa atin? Kung tatanungin natin dito sa Pedro, ano kaya ang pagkakakilala mo kay Pedro? Kung tatanungin natin si Juan, ano kaya ang pagkakakilala? Kung binanggit ang bawat pangalan natin, ano yung identity natin? Dapat maganda po masabi na identity tayo. Makita po yung identity na maganda para sa atin. Okay? So, he has a strong identity in Christ. And you have a good testimony. Napakalaga po yung good testimony. Okay? And you are a true Christian. Siya po ay tinatawag nating totoong Kristiyano. Nakuha natin, nakita natin, no, ito po yung mapagpakumbabang puso ay may pagpapala because blessings, no, blessing become because we are pleasing to God. And second, he has a strong identity in Christ. And thirdly, a humble heart is not emotionally. Okay? Yung pong mapagpakumbabang puso, hindi po yan tinatawag natin na meron po siyang pusong mamon, emosyon. Christian strive to be humble. Okay? Kailangan po natin ito ay ma-reach po mga kapatid. When we read the Bible, study the Bible, it changes the way we think. And follow also changes our hearts. Pag binabasa natin ang Bible, nagbabago ang isip natin at magbabago po ang ating mga puso. Wala po akong nakita, nagbasa ng Bible, hindi po nabago ang pag-iisip. Ba? So in Romans chapter 12, verse 2, makikita natin dyan, huwag tayong makisalumuha sa sanlibutan, kundi mga bago ng pag-iisip mga kapatid. And once nabago ang ating kaisipan, nababago yung ating puso, nababago ang ating buhay. Okay? When we read and study the Word, it changes the way we think and follow also changes our hearts. A true humble person is a truly blessed person. Para po may anghel na dumaan, na nahimik tayo. Parang ayaw nating tanggapin na tayo po ay humble. Okay? Alam mo sa totoo lang, kahit tignan po natin yung taong mapagkumbaba, kahit inaapi na po yan, naandun pa rin po siya sa estadong yon. Kahit siya po itaas pa ng Panginoon, naandun pa rin po siya sa estado na siya ay mapagpakumbaba. Hindi po natin mayaalis yun sapagkat ganun po siya. Naturuan pong magpakumbaba mga kapatid. Kaya po tayo, kung meron po tayo dito mga ministry, pinagpala po tayo, pribilehiyo po yan. Pero wag natin ipagmamalaki dahil ito yung posisyon natin sa church. Lagi natin sasabihin, this is only by the grace of God. Amen? This is only by the grace of God. Binigyan ka ng ganyang ministry, praise the Lord, purihin ng Panginoon. Pero hindi dapat yan ipagmalaki.
Dapat yan ay sasabihin natin, ako'y pinagkatiwala lang ng Panginoon. Okay? A truly humble person is a truly blessed person. How to become humble? Pray always. Okay? Lagi tayong manalangin. Mahirap pong maging humble kung wala tayong panalangin. The spirit is willing, but the flesh is weak. Eh, ang tao pa naman ay ayaw pa naman niya naaapi. Ayaw pa naman naaapakan yan. Pero pag tayo po'y nananalangin na tayo puspos ng banal na espiritu, mga kapatid, matututo tayong magpapakumbaba. Okay? Happiness also came from being humble in heart. Kapag tayo po ay merong humble heart, meron po tayong joy sa ating mga buhay. Okay? Meron po tayong saya po, mga kapatid. Kaya makikita natin yung mga Kristiyano po na meron po silang mapagkumbabang puso. Makikita po natin yan po yung mga taong kasalubong mo pa lamang ay nakangiti na sa'yo. Malayo pa lang sila. Okay? Pero pansinin niyo po yung mga matataasang yung kanilang pride, mapapansin mo yung mga mukha nila, no? Parang hindi man lang makangiti. At pag ngumiti, nawawasak po yung mukha. Nadideform. Kasi hindi na sila marunong ngumiti. Pero yung meron pong saya ang puso, mapagkumbaba ang puso, yan po ay laging nakangiti. Lagi po naka-smile yan. Okay? Yan po yung magandang taong samahan. Yung lagi pong merong saya. Okay? Kaya nga may kanta, di ba, ako ay nakalimutan ko to yung aawit eh. Di ba? Meron pong kanta na naawit na kung saan ay meron pong saya pagkasama natin ng Panginoon. Iba po talaga pag nandito ka sa pulpito, minsan na may mental block hindi mo masabi eh. Only by the grace of God and the Holy Spirit use us. Hindi po yung sarili natin. Okay? So happiness also came from being humble in heart. A humble heart, listen, submit to God. Meron no tayong dapat pagpapasakop sa ating Diyos. Pagpapasakop po sa lahat ng bagay. Okay? Sa lahat ng bagay. A humble heart, he knows what is right. Alam niya po yung tama. Yung mapagpakumbabang puso, kapatid, alam niya yung tama. Okay? A humble heart, he knows what is right. Okay? Not only a humble heart submit to God, but also a humble heart, he knows what is right, and also a humble heart always gives grace. Yung pong pusong mapagkumbaba, mga kapatid, ay may biyaya po lagi. Okay? Na matatanggap para sa Panginoon. And a humble heart, fear God. May takot sa Diyos. Okay? Meron pong takot. Mahalaga po yung may takot sa Diyos. Na kung saan makikita natin na andun ang ating pagsunod sapagkat ginagalang natin ang Diyos. Kasi meron po tayong humble heart. A humble heart also, he has to desire to save people. He has to desire to save people. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa kapwa nating manggagawa sa lahat ng mga sumabak sa labanan po sa Sambales. At nandito po yung mga naiwan. Alam naman po natin na kung yung iba hindi nakasama, pero gusto nilang makasama because may mga reason. Kailangan po talaga tayong magdala ng kaluluwa sa Panginoon. No? Kahit mag-isa ka na lang. Kahit wala kang kasama. Hindi tayo nagsosoul winning dahil marami tayo. Dahil may kasama kang iba. Hindi. Alam nyo, pinakamahirap na labanan ng kapatid, yung mag-isa ka na lang naghahayo ng salita ng Panginoon. Ang hirap nun. Wala kang kausap. Kausap mo lang sarili mo. Diba? Naranasan po yung mga bagay na. Alam ko, mga iba sa atin dito, naranasan din po yan. Na nag-iisa, nagso-soul winning. Pero ang sabi ng Bible, hindi ka nag-iisa, kasama mo ko. Diba? I never leave you nor forsake you. And your labor is not in vain. Hindi po masasayang yung ating paghihirap, mga kapatid. At isa man lang kaluluwang madala natin sa Panginoon, masaya na. At ang mga anghel na nasa langit ay nagbubunyi sa isang kaluluwa. A humble heart, he has desire to save people. Alam niyo po,
nandito po kayo sa lugar na ganito, pinagpala po ng Panginoon. Marami pa po sa likod. Doblehin po natin. Okay? Ang paghahayo ng salita ng Panginoon. Kaya po yan. Si Apollos po si Pablo po nagtanim, Apollos po nagdilig, pero God give us increase. Binigyan po kayo ng ganitong gawain, ibig sabihin po, mapupuno po ito. Amen? Amen? Mag-involve tayo sa soul winning. Nakakasalubong ko po yung iba rito eh. Okay? Yung mga iba rito, mga naghahayo po, nakakasalubong ko sa Pantalan, dyan sa may Aplaya, okay? Dyan sa may Laguerta, it's okay. Kasi mga Kristiyano, mga Baptist eh. Pero pag nakasalubong natin yung iba, ibang usapan yon. Okay? Kasi iba yung pananampalataya. Pero makasalubong natin, hindi natin sila kalaban, hindi natin sila kakompetisyon. Yan ay kamanggagawa natin para sa Panginoon. Amen? Hindi naman natin kayang iligtas ang buong Muntinlupa eh. Matagal na tayo dito, pero ang dami pa rin hindi ligtas. Kaya maganda dito yung magsasama-sama tayo. Okay? Para isang araw, marami pong pupuntang kaluluwa sa langit. A humble heart, he has to desire to save people. And also a humble heart, he has a goal in life. Alam nyo, maganda po yung meron kang goal sa buhay mo. Okay? Ano bang reason, ano bang purpose, ba't nabubuhay ka? May mga tao po, hindi nila alam kung bakit sila nabuhay sa lupa. May mga taong nasasayang lang ng oras sa kanilang mga buhay. Pero tayo mga mananampalataya, bawat oras alam nating mahalaga, redeeming the time because the time is evil. A humble heart, he has a goal in life. Alam niyo po, bago man tayo sana kunin ng Panginoon, yung goal natin sa buhay natin ay narating naman natin. Lalo na tayo gamitin ng Panginoon. Lalo na tayo gamitin ng Panginoon. So meron na tayong ilang puntos, mga kapatid, na natatalakay. A servant heart, he knows his position before his Lord. Secondly, a servant heart, he has a humble heart. Thirdly, a servant heart, he obeys Lord no matter what cost. No matter what cost. Okay? A servant heart, he obeys Lord no matter what cost. Colossians chapter 3. Servant, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Mga kapatid, a servant heart, he obeys his Lord no matter what cost. Ito po yung mabigat na usapin. No matter what cost. Kahit ano po, ay dapat tayo yung maglingkod sa Panginoon. Servant, obey your master. Hey, listen, in everything. In everything. You obey your master in everything. Always remember, we are not master, we are servant. Amen? Wala tayong karapatan na sumuway sa ating Lord, sa ating Panginoon, because you are a servant. Mapapansin natin noon, no? Na kapag ay servant, ay meron po yan tinatawag nating mga hikaw o whatever, palatandaan na sila'y alipin. At yung mga alipin na ito ay walang kapangyarihan na tumanggi sa kanilang mga Panginoon. Dapat makita natin, mga kapatid, always remember, we are not masters, we are servant. Obey His command. Obey His voice. Obey His instructions. Servant, be obedient unto death. I salute, mga kapatid, doon sa mga Kristiyanong nagsukod ang buhay hanggang kunin ng Panginoon. Hindi ho tayo naglilingkod sa Panginoon para magkaroon tayo ng comfort na pamumuhay. Hindi ho. Alam natin na pagiging Kristiyano, hindi po madali. Nang kapag naging Kristiyano, marami kang kaibigan dati na unbeliever, pero ikaw yung naging mananampalataya, ito mga kaibigan mo ito, isa-isang nawala sa iyo.
Hindi po madali. At yung sinasabi mong kaibigan, na minsan siya pa yung nagpe-persecute sa atin. Di ba? Ako rin po ay maraming naging kaibigan way back no ako po ay nag-aaral ng college sa PMMS Las Piñas. Ako po ay seafarer po, marine engineering by profession. Ang dami kong kaibigan pero ngayon wala na. At may mga kaibigan ako dati nung ako'y nasa kamunduhan pa na nagiinom whatever, masaya, nagkakantsawan, everything. Pero naging Kristiyano ka, unti-unti yung mga kaibigan mo hindi pala totoong kaibigan. Okay? But if you become a servant, dapat sumunod tayo, no? Hanggang kamatayan. So whether we like it or not, sumunod kang hindi na may katapatan, mamawala naman tayo eh. Eh di dapat sumunod na tayo. Servant, be obedient unto death. Servant, fear your master. Servant, obey your master sincerely, honestly. Sincerely, honestly. Obey first before you give your sacrifice. Obey first before you worship your God. Okay? Dapat tayo ay sumunod muna bago tayo makapagsamba sa Diyos. If we truly love God, obey Him. Tayo po'y dapat sumunod para sa Panginoon. A servant heart, he obeys Lord no matter what cost. No matter what cost. Alam ko po, bawat isa rito sa atin, sinubok na ng panahon sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Pero thank God, narito pa rin tayo sa gawain. Amen? Narito pa rin tayo. Yung iba, pinapersecute na ng magulang, tumigil na tayo, o whatever, kung anong reason. Pero narito pa rin tayo na naglilingkod. Number 4, a servant heart, he is focused what he has doing. He has focused what he has doing. Dapat po mga kapatid, nakapokus tayo para hindi ho tayo nadidistract sa maraming bagay. Saan po ba tayo dapat mag-focus? Number 1 focus natin, panalangin. Manalangin tayo lagi kapatid sapagkat tayo po, every na tayo bumabangon sa umaga po, kailangan po ay nakapokus tayo una sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia. Ang karamihan sa atin mga kapatid, pagkagising sa umaga, hindi Bible ang hawak, cellphone. Darang nakaka-relate tayo, parang iba ayaw umamin. Hello? Wala na? Okay. Magsasign na lang ako, wala na dito. Okay? Yung mic na wala ng kan. Ayaw kasi ni Satan makipagpakinggan eh. Dapat po tayo ay nakapokus. Hello. Dapat po tayo nakapokus. Servant heart, he is focused what he is doing. Focus mga kapatid. Huwag muna tayo pumokus sa panliligaw, hindi pa yung time. Okay? Eh, ba ito nakapokus sa panliligaw eh, kaya nadedi-focus eh. Focus tayo sa prayer. Okay? Pagkagising sa umaga, manalangin muna. Hindi cellphone muna ang hawak. Di ba? May tinatamaan ba? Prison? Amen. Ayan, yan. Salamat po. Yan. Totoo po yan. Alam mo, kahit sabihin na natin tayo mga mananampalataya, dyan po ay nadadali rin tayo eh. Di ba? Kung katabi mo po ang Bible at katabi mo ang cellphone, anong dadamputin mo? Cellphone agad. Seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang Panginoon. And minsan, pag inuna natin ang cellphone, ano nangyayari dito? Hindi mo na magawa tuloy makapagpanalangin. Kung ano-ano na, nagbigay sa'yo ng stress, na-distract ka na, nagalit ka na, uminit ang ulo mo, may naningil na sa'yo, kung ano-ano. Mga kapatid, dapat nakapokus tayo. Servant heart, he is focused what he is doing. Focus in prayer. Focus in worship, mga kapatid. Alam nyo, pag tayo nag-worship, it's not easy. There's a battle. Every time we come to the Lord in worship, may battle. Sa tingin mo ba, nakaupo ka dyan, na nakikinig ka, walang battle? May battle yan. Tinitingnan nyo lang ako, kunyari, nakatingin kayo, pero at the back of your mind, bilisan mo na, pastor, matatapos na sana ito. Stress na. May gagawin pa ako. Di ba? May alam nyo, totoo lang, nandiyan si Taning sa tabi natin.
At bubulong-bulungan ka niyan. You need to focus. Yeah, you need to focus. Mag-focus po tayo, kapatid. Focus in prayer, focus in worship, focus in fighting the right. Ipaglalaban ng tama. Don't focus to your enemy, focus on God. Amen? Huwag tayong pumokus sa problema, pumokus tayo sa solusyon. Focus to grow your faith. Focus on God, not to your problem. Focus to God, not to your own strength. Focus to serving God. Matthew chapter 15 verse 8, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Yung mga puso po nila malayo sa Panginoon. Bakit? Hindi po sila nakapokus doon po sa ginagawa nila. Kung may ministry ka po na hatid sundo, focus. Ikaw ay Sunday school teacher, focus. Nagwawalis ka dyan, naglilinis ka dyan, focus dyan. Okay? Ano man ang ministry meron ka, focus. Kasi didistract po tayo ng kaaway. So totoo lang, magbibigay ka lang ng konting tawag dyan, inch o whatever, na distansya, i-distract po tayo ni Satan. Mahalaga po yung may focus. Focus to honor God, not by lips. Focus to honor God, not by lips. Kaya ang sabi ng talata natin okay, ginagalang ako ng kanilang mga labi, pero ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Minsan, lumalapit tayo sa ating pastor, pag-pray niyo nga po ako. Ano yung pag-pray? Pag-pray niyo po ako na ako'y makatapos ng pag-aaral. Pagkatapos, pag-pray niyo po ako na magkaroon po ng trabaho. Pagkatapos, pag-pray niyo po ako na gumanda po yung aking income. Pagkatapos, nagkatrabaho, nakakalimot. Diba? Nakalimot na. Puro salita lang. Ay mga kapatid, dapat na kanina, nag-uusap kami ni Pastor Errol Hindi ako kasi nakapunta doon sa Zambales. Talagang nakita ko yung determinasyon na kapag ikaw ay nagsabi ng yes, yes, no, no. Yes, that is true. Pag nagsabi po tayo ng oo, oo, pag hindi, hindi. Focus to honor God, not by lips. Focus on eternal, not on temporal. Dapat nakatingin po tayo, mga kapatid, sa eternal, hindi sa mga bagay. Tayo po, yung iba rito, marami po ipinagpala na ng Panginoon. Nakatapos na mga anak sa pag-aaral. Meron kayong mga negosyo, lahat, everything. Ano pang dapat i-focus mo? Hindi na sa temporary. Yung eternal na. Amen? Yung eternal na. Tapos na yung mga bagay sa atin Dapat yung bibigay na natin, yung bagay na pang eternal na. Hindi na yung focus sa temporal. Meron dito mga negosyante, katulad ko, I'm a businessman also, pero alam niyo po, nagtatrabaho ako pero hindi ako nakapokus sa mga material na bagay. Yes, bonus na lang ako'y pagpalain ng Panginoon, ako'y blessed ng Panginoon. Pero ang focus ko, mga kapatid, yung eternal. And that is the soul. Okay? Focus to serve God. Focus in things above. Focus to godly music, not in worldly music. Dapat nakapokus po tayo, yung makaawit na, langit na makaawit, hindi yung awit na makasanlibutan. Focus in holiness, not in wickedness. Focus to give your tithes, not to rob your God. I know Christ Baptist Church po, ay giver po ang church na ito. Amen? Amen? Yes. Meron po tayong gawain, mahal ka ng Diyos. Kung hindi po giver ang mga nandito, hindi po tither ang mga narito, hindi po magagawa yan. Hindi po tayo magkakaroon ng ganitong simbahan kung ang mga nandito pong kapatiran na hindi po giver. Focus po tayo kung madadagdagan pa po. No? Na yung ating pagbibigay ng 10%, madadagdagan pa po natin, gawin natin 20%. Why not? Hindi naman sinabi lang pag tinaasan, kasalanan na Amen? Pinagpala ka ng Panginoon, sobra-sobra, ibalik mo sa Panginoon.
So dapat pumokus tayo dyan. Focus to give your tithes, not to rob your God. Ako po ay nagbibigay din po sa Panginoon. Okay? Ang Bethany, Makati po, ang kanila pong giving ay nasa limang na pagbibigayan sa isang service, 5. At hindi lang po 10% ang pagbibigayan. Yung iba ay nagbibigay ng 30, 40. Yung iba ay baliktad. Kaya 90% sa Panginoon, 10% lang natitira sa kanila. Pero ginugutom ba sila ng Panginoon? Hindi. I remember way back na ako yung young people pa, nagpipreach doon banggitin ko lang si Pastor Abante, doon kala Pastor Eugene Absalon. Young people pa ako dati noon. Tapos nagpipreach si Pastor Abante. Giving ang mensahe. Nahamon ako, kinausap ako ng Banal na Espiritu. Sabi niya, lahat ng meron kayo, bigay ninyo. Pagtingin ko sa pitaka ko, 500. Sabi ko, meron ba akong papapalitan nito? Binigay ko lang yung 500. Ang problema ko, pag uwi ko, wala akong pamasahe. Pero naman, hindi ako binabayan ng Panginoon. Meron nagsakay sa akin sa Alabang, galing sa Pulang Lupa. Ito maganda. Yung 500 ko, ikinukwento ko ngayon sa ito, more than 40 years na. Ako'y bago pang mananampalataya. Pag iwi ko sa bahay, yung ibinigay ko pong 500, binalik sa akin ng Diyos 10 times. Minsan natatakot tayong magbigay ng mas malaki sa Panginoon. Hindi mo kayang higitan ang pagbibigay ng Diyos kaysa ibibigay mo. Totoo yun. Pag nakita ng Panginoon na ikaw ay nagbigay higit sa'yo, sabi ng Diyos, napakabuti nitong anak ko, napakabait at napaka-giver. Bibigyan ko lalo ito ng pagpapala. Ako po ay nagpipreach dito at hindi po ako nangunguna kung ano po ang pamamalakad, pero nais po ng Diyos, mga kapatid, kung magbibigay tayo, give it all. Pag namatay naman tayo, kapatid, hindi mo naman madadala yan. Amen? Hello? Are you with me? Meron akong sino-soul winning yan dyan sa JPA, kapitan ng barko. 10 taon na kami sa JPA. Sinesiran ko, ayaw. Siyempre, yung kanyang mulatan nila, ganun daw sila. Abay, nung kahapon, nagso-soul winning kami, nakasama ko yung wife ko, sabi niya, alam mo ba yung asawa niyan? Lalaki po yung namatay, kapitan ng barko. O sabi ko, minsan kailangan magmarites no? Pero good marites. Sabi, wala mo ba yan? Sabi ko sa misis ko, namatay na yung asawa niya. Sino? Yung dati nating tinitirahan, kapitan ng barko. Tamang-tama, napatapat kami doon sa kanilang bahay, kinausap ko yung asawa. Sabi ko, pasensya na po, hindi ko po alam na nawala na po yung husband ninyo. So what is my point? Imagine, iniwan lahat ng apartment, sasakyan. Ang masakit sa akin, nalulungkot ako, hindi nakakilala sa Panginoon. Diba? Kung tayo may ganyang buhay, pinagpala ng Panginoon, give it all to God. Ano ang sabi ng Bible? Huwag kayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Diba? So yung mga yan, kung may bibigay tayo, give it all. Alam mo, pagdating sa langit, yan ang tinatawag mong reward. Withdrawin mo yan, nakapangalan sa iyo, hindi nakapangalan sa iba. Kaya dito pa lamang ay tayo po'y mag-impok na. Hindi ka na mag-iimpok sa langit pag nasa langit ka na. Dito pa lamang ay mag-impok na tayo. Ang tanong ko, marami na ba tayong na-impok sa langit? Mag-impok po tayo. Focus to give your tithes, not to rob your God. Focus in spiritual, not in the flesh. A servant heart, he knows his position before his Lord. A servant heart, he has a humble heart. A servant heart, he obeys his Lord no matter what cost. Number 4, a servant heart, he is focused what he's doing. And number 5, a servant heart, he wants to please his Lord in all he's doing. A servant heart, he wants to please his Lord in all he's doing. Alam nyo, dapat nabibigyan natin ng please ang Panginoon. Through what? Through faith in God. You have faith in God. Have spiritual minded. Okay? Have fear in God. Studying the Word of God. And follow Jesus Christ. Doing God's will. Giving the sacrifice. Pleasing God, not man.
So tayo po, hindi na ho tayo after na magpiplease po ng tao. Dapat ang napiplease po yung ating Panginoon. I think this is the last, second to the last. Amen? Pag ganyan po kahina ang amen, parang gusto ko pong bumalik sa una pong puntos eh. This is the second to the last. Amen? Yan, ibig sabihin gusto niyo na po talaga matapos. Ano po? Kaya medyo yung ating pong para hindi naman ho tayo nakatungangad dyan o na kung ano man makita po natin na talagang yung ating pong pakikinig ay nanamnamin natin para paglabas po natin sa pintuan na yan, tayo busog ng salita ng Panginoon. Point number 6, a servant heart, he is willing to give his life to his master. Kung tatanungin po tayo ng Panginoon at isa-isa tayo, nasasabihin, willing ka bang ibigay mo ang buhay mo sa akin? Sino yung unang tatayo? Sino yung unang tatayo? A servant heart, he is willing to give his life to his master. Dapat ibigay po natin ang buhay natin sa nagligtas sa atin. Love your God because He purchased you. Binili tayo, kapatid. And giving yourself to God means longing for Him. Di ba? Minsan nagdadalawang isip tayo eh. Bibigay mo ba ang buhay mo sa Panginoon? Nag-iisip ka pa, bakit ko bibigay? Pero ang Panginoon Jesucristo, binigyan niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nag-isip na dalawa. Binigay niya ito ng buo para sa atin. In Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Dapat po, kaya nating ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Giving your life to God and taking up cross daily. And this is the last. A servant heart, he is not forsaking his Lord. A servant heart is not forsaking his Lord. Hebrew 13:5, let your conversation be without covetousness, and be content with such thing as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Meron na ba tayong naalala sa buhay natin na iniwan natin ng Panginoon? Meron na ba tayo, mga kapatid, na once upon a time in our life na iniwan natin ng Panginoon? Baguhin natin ang tanong, may naalala ka ba na iniwan ka ng Diyos kailanman? Wala. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Ang totoo niyan, tayo ay madalas mang-iwan sa ating Panginoon. Don't forsaking your God because He gave His life for us. Kung yung tao nga ay kahit po bituin, kahit na buwan, ibibigay sa'yo, pinapangako mo, pinaniniwalaan mo eh. Kahit hindi totoo. How much more ang Diyos pag nagsalita, ginagawa niya. Don't be forsaking your God because He loves you. Not only He gave His life for you, but also He loved us. Huwag mong iiwan ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Sasabihin ko sa iyo, yung tao dito sa lupa, kahit anong pagmamahal niyan, hindi matutumbasan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Bakit mo iiwan ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo? Bakit iiwan mo ang Diyos na nagmahal sa iyo? Don't forsaking your God because He is faithful. Naghahanap tayo ng faithful na kapartner. Ang Diyos nandiyan faithful. Bakit hindi mo gawing partner? Huwag nating iiwan ng Diyos. Binigyan niya ang buhay niya. Minahal tayo. At ang ating Diyos ay tapat. Diba galit tayo sa taong hindi tapat? Galit tayo sa tao na hindi nagsasabi ng totoo. Sinungaling. Ba't natin iiwan ng Diyos kung ang Diyos ay tapat sa atin?
Don't forsaking your God because He is your God. Dahil siya ay ating Diyos. Don't forsaking your God because His promises is true. Alam nyo, napakapalad natin, may Diyos tayong totoo. Eh kung Diyos natin sinungaling, paano na nangyari yan? But thank God, our God is a true God. Don't forsaking your God because He is give us eternal life. Ba't mo iiwan ang Panginoon na binigyan ka ng buhay na walang hanggan? Hindi mo kayang bayaran yan. Pagkatos iiwan natin. Konting problema, wala tayo sa simbahan. Huwag natin iiwan ang Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang buhay na walang hanggan. And don't forsaking your God because He did not forsaken you. Hindi ka iniwan kailanman ng Panginoon. Sa ating napag-usapan ngayong hapon, mga kapatid, sana po tumatak sa isipan natin, a servant heart. He knows his position before his Lord. You are not God, you are only a servant. A servant heart, second point, he has a humble heart. Thirdly, a servant heart, he obeys Lord no matter what cost. And fourth, a servant heart, he is focused what he is doing. Panglima, a servant heart, he wants to please his Lord in all he's doing. And number 6, a servant heart, he is willing to give his life to his master. And last, a servant heart, he is not forsaking his Lord. Let's all stand. Let's all stand. While our eyes is closed, our head is bowed, while the piano is playing, tayong lahat ay yumuko, at tayo pimikit. At isa pang pagkakataon, kausapin natin ang Panginoon bago po tayo mamaya ay umuwi. Let's close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, thank you so much, Lord God, for the message that you've given to us, to give us a reminder, so Lord. I pray, Father, that you are the one to speak in the heart of your people. While our eyes is closed, our head is bowed, kung nakita natin ang ating mga sarili kapatid, na kung sino tayo, minsan pa, sana ay makita po sa atin na paglapit natin sa Panginoon. Nakita natin ang mensahe ngayong hapon. Nakita natin ang kabutihan ng Panginoon. Nakita natin ang kanyang katapatan. Nakita natin ang kanyang pag-ibig. Nakita natin ang lahat ng ginawa niya sa atin. Kapatid, isa lang ang solusyon na gagawin natin ngayong hapon. Yakbang mong paa mo at lumapit sa Panginoon. Please come. Bago tayo magtapos, maikling oras lang po ito. Maganda po, kausapin po natin ang Panginoon. Nandiyan ka man sa upuan mo, nakatayo ka dyan, umupo ka dyan, o lumapit ka dito sa altar, nakausapin mo ang Panginoon. Kahit pong maikling oras, nakita ng Panginoon ang puso mo, nakita ng Panginoon ang lahat ng bagay meron sa atin. Tayo po'y lumapit para sa Panginoon. I give you a little time. I give you a little time to talk our God, between you and our God. Shall we pray? Father, thank you so much, Lord, for your loving to us. Thank you so much for giving us a salvation. Thank you so much, Lord God, for giving us eternal life. Thank you so much because you give your Son for us. Marami pong salamat na nawa ang misaheng ito ay ilagay mo sa aming puso at maging hamon sa bawat isa na nakinig at maging kalakasan ng aming pananampalatayang espiritual at lalo tigit, ito'y maging silbi, gamitin mong bihikulo para sa paglilingkod namin sa iyo. Panginoon, yung mga lumapit na nalangin, kayo pong
bahala sa kanila at patuloy niyong pagpalain ang buhay nila at lalo po ang iglesyang ito na pinapangunahan ni Pastor Conway. Salamat po sa pribileheng binigay niyo po sa iyong abang lingkod na ako po ay wala po, Panginoon. Ginamit niyo lang po ako, Panginoon, at kayo pong maluwalhati at maitaas. Muli, patawad po sa aming mga pagkukulang, sa aming pag-iiwan, Panginoon, sa gawain, sa hindi po magiging matapat, at sa mga kaisipang di maganda at salitang lumabas sa bibig namin, inihingi po namin to ng kapatawaran. Pagpalain niyo po ang natitirang oras, luwalhati sa iyo, dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Thank you so much po, and to God be all the glory. God bless you all. Amen. Thank you po, Pastor. On the people say, Amen, Amen. Salamat po, Pastor Gideon, sa hamon ng salita ng Diyos. No? We are all the servant of God. Amen? At being a servant, we need to be humble before the presence of God. At lahat po ng ating paglilingkod ay tunay na ginagawa lang po natin ito sapagkat biniyayaan tayo ng Diyos na tayo ay magkaroon ng connection sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi nga ng Bible, even the death of the cross, Jesus Christ, He humbled Himself. Amen? At hanggang sa kamatayan, no? Ang tanong ng iba, hanggang kailan ako maglilingkod sa Panginoon? Hanggang kailan po ba? Hanggat tayo nabubuhay pa. Amen? Titigil lang po ang ating paglilingkod sa Panginoon kapag tumigil na yung ating hininga. Amen? Kaya, nawa, hindi maging dahilan, kaya umalis ako dyan sa simbahan na yan, na-offend ako kay sister, na-offend ako kay brother. Hindi kasi maganda yung sinabi ni pastor. Hindi naintindihan ni pastor yung aking feelings, yung aking pakiramdam, yung aking problema. Kaya alis na ako sa simbahan na yan. No, hindi po si pastor ang nagligtas sa iyo, ang tumawag sa iyo, ang nagdagdag sa iyo sa iglesia, ang Panginoon. Amen? Kaya ka umalis, sabi nga ng Bible, baka hindi ka nga totoong sa Panginoon. Amen? Dahil doon napapatunayan, nasusubok yung ating tunay na pananampalataya sa panahon ng may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya, ang makapag-aalis lang sa atin, walang iba, yung kamatayan at ang Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, andirito ka pa. At andirito pa tayong lahat. As a servant of God, we need to continue serving God. Amen? Tayo magsitayong lahat. Let's sing this song, There's Power in the Blood. Huwag mo namang sayangin yung itinigis na dugo ng Panginoon. No? Nasasabihin mo, unting problema, ayaw ko nang maglingkod. Lagi na lang offering, lagi na lang tithes. Ayaw ko nang magkaloob, pagod na ako. Ay, ang Panginoon nga, ang dugo niya, buhay niya ibinigay. Yung palang konting halaga. Kaya salamat sa Panginoon sa hamon ng salita ng Diyos, Pastor. Palayan ng Panginoon ang iyong buhay, ang gawain. At kami po'y pinagpala ngayong hapon. Let's sing the song, There's Power in the Blood. On the first verse now. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There's power, power, wonder-working power in the blood. In the blood of the Lamb, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Will you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood. In the blood of the Lamb. There's power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb.
saints are washed in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood. In the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Tayo po'y manalangin para sa ating offering. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong mga salita na muli aming narinig, nagbigay ng paalala, encouragement. Salamat sa mga pagsasaway sapagkat patuloy niyo po kaming tinuturuan at kami ay hinahamon upang lalong lumago, matuto na sumunod, magpasakop at walang ibang maitaas kundi ang iyong pangalan sa aming buhay. Yamang kami, Panginoon, ay niligtas mo at ginawa mong anak at idinagdag sa inyong iglesia. Kami, Panginoon, ay narito pa sa dahilan ibig mo kaming makita bilang iyong mga anak na tapat, naglilingkod, na masaya, at mayroong pusong mapagpakumbaba sapagkat ang nais mo makita sa amin bilang iyong mga anak ay walang iba kaming ipagmalaki kundi ang ginawa mo sa aming buhay. At doon ang pagpapala, lahat ng mga biyaya sa pamamagitan ng tamang puso at pagsunod sa iyo, ginagawad mo ang mga biyaya mo sa iyong mga anak. At doon, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong buhay na itinigis doon sa krus ng Kalbaryo, ng iyong dugo, at siyang linis ng aming mga kasalanan, kami ay nagkaroon ng kapatawaran at nakamtan po namin ang higit sa mga biyaya ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iglesyang ito na patuloy po, Panginoon, ay tinuturuan mo kami na lalong maging malapit at ang aming tiwala ay laging ituon sa inyo. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod na ginamit na nangaral lang sa iyong mga salita ngayong hapon. Kanyang gawaing pinagkatiwala niyo po sa kanyang pamilya, kanyang mga anak, ministeryo, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy niyo pong paggamit sa kanyang buhay, kasukdulan hanggang sa kayo po ay bumalik. Masumpungan niyo pong tapat na naglilingkod ang bawat isa din naman po sa amin. At patawarin kami linisin sa anumang mga pagkukulang at sa aming pagkakaloob sa oras na ito. Muli, Panginoon, dalangin po namin anuman, Panginoon, ang mga pinagkukunan ng income, yung mga anak mo, Panginoon, mga resources, Panginoon, patuloy na turuan mo kami magtapat sa anumang bagay namin tinanggap, ibalik namin ang karampatang sa inyo, sapagkat wala po naman kaming maipagkakaloob kung hindi kayo nagbigay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak na hindi namin angkinin yung para sa iyo, bagos ibalik namin ang dapat na para sa iyo. At higit pa, Panginoon, ibalik namin ang mga pagpapala na karapat-dapat para sa iyo sapagkat una kayong nagkaloob bago kami magbigay. Kaya salamat, Panginoon, ang iglesyang ito ay pinagpala mo sa maraming bagay, hindi lamang sa spiritual, maging sa mga material. At higit pa aming tinitingnan, Panginoon, ang bukas sapagkat alam po namin kung kami patuloy magpapagamit sa inyo, mayroon pa kong higit na magagawa para sa iyong kadakilaan, sa iyong iglesia, at sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Habang kami, Panginoon, naglilingkod, habang may buhay at lakas, sa pamamagitan ng iyong lingkod na nilagay sa iglesyang ito, anuman, Panginoon, ang desire na nilagay mo sa kanyang puso, makita po sa pamamagitan ng iyong mga anak na kami sama-sama na bumabalikat at ginagawa namin ang siyang nais mo sa aming buhay. Sa lahat ng ito, Panginoon, pagpapalain niyo po ang bawat kaloob at ang bawat hanap buhay ng iyong mga anak. Binabalik po namin ang papuri at pasasalamat tangi sa pangalan ng Panginoon sa tagapagligtas. Amen. Makapo na po ang lahat. Maraming salamat po. God bless you as you give. And after this, meron po tayong second offering para po sa ating speaker, ginamit ng Panginoon. At yamang tayo pinagpala ng Panginoon, ay siya naman po ay pabaunan natin, no? Pagpapalang biyaya na binigay din po sa atin ng Panginoon. Okay?
ating second offering. Andiyan pa po ba yung ating offering basket? Amen, mga kapatid. So yun na lang po para sa ating second offering. Amen. Pabaon po natin sa ginamit ng Panginoon. No? Pinagpala po ba tayong lahat? Amen. Thank you, church. At nawa ay yan po ay hindi bayad. Yan po ay patunay lamang na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Binabalik lamang natin ang biyaya na ito. Pasasalamat, no? Sa kanyang buhay na patuloy pinagagamit sa gawain ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, sa pamamagitan ng pagkakaloob, diyan po tayo pinagpapala ng Diyos. No? Pinadadaloy ng Panginoon yung blessing sa atin. Amen. May any announcement po? Mayroon pa po bang announcement? Mayroon pa po bang announcement? May aawitan pa, Brother Heniel? Okay na po. So tayo po yung magsitayong lahat. Amen? Wala pong Mother's Fellowship, walang Young People Fellowship. Wala. Okay, tayo po yung magsitayong lahat. Tawagin po natin ang isa nating kapatid para sa ating closing prayer. Brother Joshua Balanggi para sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, manal dakila sa lahat. Salamat, Panginoon, sa malayang sandali na kami, Panginoon, ay nakapagpuri sa iyo. Salamat, Panginoon, sa ginamit mong speaker kay Pastor Gideon. Salamat sa kanyang buhay. Nawa po, Panginoon, kayo ang magpala sa kanya. Ganon din po sa kanyang gawain. Dinadalangin ko din po, Panginoon, ang aming pangsamantalang pag-iwalay. Ibalik niyo kami rito sa prayer meeting. Ganon din po, Panginoon, kami ay bumalik dito ng may bukas na puso at isip para po makapakinig ang inyong salita. Patawarin kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pakukulang pagkakasala at i-bless niyo rin po kami, Lord, sa mga gagawin po namin mamaya. Nihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Kamayan po natin ang bawat isa at ang ating tagapagsalita na ginamit ng Panginoon. At salamat sa Panginoon at pagpalain po ang bawat isa. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. At God bless sa ating lahat po. Amen. Amen.